Okay guys, continue natin yung lesson natin last time, no? So, criminology, no? Dadagdagan natin yung definition ng criminology na naaral natin last time. So, last time naaral natin yung definition ng criminology ayon kay Edwin Sutherland and Tradio, no? So, ngayon naman, iintindihin natin yung definition ng criminology based dun sa Republic Act 11131 or yung Criminology Profession Act of 2018. Okay? So, sabi rito, it is the scientific study of crimes, criminals, and victims. It also deals with the prevention and solution of crime. So, ang criminology daw, no, sabi rito sa 11131, okay, is a scientific study of crimes. So it means, no, sa Pilipinas pala, science na ang pag-aaral ng criminology or science na ang criminology. Unlike in general, sinasabi na hindi pa daw science ang criminology. Pero sabi ni Edwin Sutherland, balang araw, namamag-asa siya na magiging science ang criminology. Okay? Pero dito sa Pinas, base sa paragraph E, section 4 ng Republic Act 11131, kino-consider na natin na science ang criminology. Kasi nga, scientific study of crime. So, inaaral natin dito sa Pilipinas ang criminology based on science or ginagamitan na natin siya ng scientific study. Okay? So, hindi lang naman sa crimes nagpo-focus ang criminology, no? So, inaaral din natin yung mga criminals gaya ng sabi natin nung mga past discussions. Pero ang kaibahan dito sa bagong definition na to ng RE 11131, nadagdag dito yung word na victim. Okay? So, kung mapapansin nyo, ayan, nadagdag yung sa victim. Okay? Ayan, no? So, it also deals with the prevention and solution of crime. So, same pa rin sa nakaraan na nandyan pa rin yung prevention ng crime and solution of crime. So, ibig sabihin, hindi lang inaaral sa criminology kung paano mapipigilan yung pagkakaroon ng krimen. Bagkus, pati yung solution dun sa paggawa ng krimen ng mga tao ay inaaral. For example, dahil sa kahirapan kaya nakakagawa ng krimen ang mga tao. So ano ba yung mga possible na pwedeng gawin ng government natin para mabawasan yung paggawa ng krimen ng mga tao na ang dahilan ay kahirapan. Okay? So yon. Then next, sabi pa rito, it refers to the scientific study of crimes, criminals, victims, and criminal behavior. So halos same lang dun sa nauna, pero dito naman nadagdag ang criminal behavior. So galing naman yan, no, sa section 4 paragraph I ng Republic Act 11131. So inaaral din daw ang criminal behavior ng isang tao, no? Then proceed tayo sa meaning naman ng criminologist. So, ang meaning naman daw ng criminologist based sa section 22 ng repealed Republic Act 6506, no? So guys, kapag sinabi nating repealed, no, parang pinil or pinalitan, binaklas na kasi itong Republic Act 6506 na yan. Kumbaga, hindi na siya ginagamit sa panahon natin ngayon kasi ang bagong ginagamit na natin sa profession natin sa criminology ay itong Republic Act 11131, no? So, ibig sabihin, ito yung definition ng criminologist before 2018, no? Bago nagkaroon ng 11131. So, sabi rito, criminologist is any person who is a graduate of the degree of criminology. So, ibig sabihin, kapag graduate ka daw ng Bachelor of Science in Criminology, then nakapasa ka ng board examination for criminologist
and registered ka sa Professional Regulation Commission or yung sa PRC, considered or tinatawag kang criminologist. Okay? So, yun ang criminologist ha, based on Republic Act 6506. Then, ngayon naman, no, meron tayong tinatawag na registered criminologist. Kung makikita nyo, karamihan sa mga nakapasa ng board exam ng criminology, makikita sa pangalan yung RCrim na yan. Kasi nga, auto-case na sila, na idugtong yan sa pangalan nila. For example, ako, no, nilalagay ko yan dun sa dulo ng pangalan ko. Then, in-encourage din naman ng PCAP or yung organization ng criminologist, registered criminologist sa Pilipinas, na gamitin talaga yung RCrim na yan. So, ano naman yung meaning ng registered criminologist ngayon? Based sa Republic Act 11131. It refers to a natural person. So, kapag sinabi nating natural person, guys, tumutukoy ito dun sa mismong tao, no? Meron kasing juridical person, no? Yung juridical person, for example, sa police, no? Yung police is a juridical person. Pero kapag yung police officer, which is yung mismong tao, yun yung natural person na tinatawag. Okay? So, balik tayo. Refers to a natural person, no? Or ang registered criminologist tumutukoy sa isang tao na may valid certificate of registration. Ibig sabihin, nakapasa ng board examination, kaya siya nagkaroon ng valid certificate of registration and updated yung kanyang professional ID or yung PRC license or PRC ID na tinatawag as criminologist. Okay? Na in-issue ng PRC. Okay? So, ibig sabihin pala, kapag hindi valid yung certificate of registration mo and hindi updated yung iyong professional identification card, kahit na board passer ka, may stop ka sa paggamit ng registered criminologist or hindi ka matatawag na registered criminologist. So, kaya kinakailangan nire-renew yan, no? So, ang license, guys, is every 3 years nire-renew yan, no? So, yun yung registered criminologist. Then, proceed naman na tayo dito sa nature, scope, and purposes of the study of criminology. So, sabi nga natin na ang criminology is a interdisciplinary profession, no? Built around the scientific study of crime and criminal behavior, including their manifestation, causes ng crime, legal aspects, and yung pag-control ng crime. Okay? So, kapag sinabi kasi natin na interdisciplinary, no? It draws discipline to provide an integrated approach upon other understanding the problem of crime in contemporary society and to advance solutions to the problem crime creates. Kapag sinabi daw na interdisciplinary, nandito, no, yung ina-understand or iniintindi mo kung ano yung problema, kung bakit nakakagawa ng krimen ang isang tao. And maliban doon, kailangan ng advanced solution para ma-solve yung mga problemang nakikreate ng mga paggawa ng krimen. Okay? Then, thus the following disciplines are involved in criminology. So, ito daw yung mga other discipline, no? Kaya nga tinawag na interdisciplinary ang criminology. May iba't ibang discipline na kinagamit or involved sa criminology. So, ito yung una, guys, no? Criminal anthropology. Okay? So, kapag sinabing criminal anthropology, ito yung pag-aaral at pag-iimbestiga ng physical na katangian ng isang criminal. Okay? Kung may kinalaman ba yung physical na pangangatawan niya sa kung bakit siya nakagawa ng krimen. Okay? So, dito sa criminal anthropology, dito papasok yung sa principle ni Lombroso, yung sa atavistic stigmata, no?
meron doon yung mga malalaking tenga daw, malalaking ulo, ganyan, no? Sila yung mga may tendency na maging criminal. Okay, dahil may deformity sila sa katawan which is not normal daw. Okay? Then another one is yung criminal psychology. Tumutukoy naman ito sa psychological traits ng isang criminal or basic psychological characteristics daw, which are moral insensibility and improvidence, no? So sa criminal psychology, may kinalaman ba yung behavior ng isang tao kung bakit siya nagiging kriminal, no? So yun naman yung inaaral dito. Nire-relate ang behavior ng isang tao sa pag-commit ng crime ng isang tao. Okay? Then criminal statistics naman studies the relation of causality between certain personal conditions, physical and social phenomena, and criminality, its increase or decrease, and forms of its appearance. So kapag sinabing criminal statistics, no, pinag-aaralan yung pagkakaroon ng krimen sa isang lugar. Dito papasok yung tinatawag natin na crime rate, no? Yung mga bilang ng krimen na nangyayari sa isang lugar, no? Then next, criminal sociology. It embraces all branches of criminal science, including criminal law, and transforms the science of crimes and penalty into one of positive observation, no? So sa criminal sociology naman, dito inaaral kung ano ba yung kinalaman ng society natin sa pagiging isang kriminal ng isang tao. Okay? So kasama na rin dito syempre, ayan yung mga criminal law, no? Dahil sa patuloy na paggawa ng mga tao ng hindi magagandang gawain, nakakapag-create tayo ng criminal law na kung saan pag nakagawa na tayo ng law about dun sa mga maling gawain na yon is magiging krimen na yung paggawa ng masamang gawain na yon, di ba? Dahil sinabi nga natin na law ang nauna at hindi ang crime. Okay? Then another is yung criminal politics na tinatawag natin. So it is a science consisting of principles which the state organizes its fight against criminality. So isa daw itong science na kung saan binubuo, no, ng mga layunin ng ating gobyerno na kung saan ang ginagawa nila is malabanan yung criminality or malabanan yung paglaganap ng mga krimen. So paano ba nila malalabanan ang paglaganap ng mga krimen? So pwedeng pag-impose ng mga mas mabigat na penalties, no, pagdating sa mga krimen, o kaya naman baguhin na yung mga criminal law na hindi na applicable. Okay? So maaring ganun yung mga gawin nila, o kaya naman dagdagan, no, yung pagiging yung pagpapatrol ng mga kapulisan natin, or dagdagan yung mismong mga kapulisan natin para malabanan yung kriminalidad na lumalaganap sa Pilipinas. Then another is yung forensic medicine. So sa forensic medicine, no, ang tinutukoy dito is yung pag-a-apply ng medical knowledge para ma-administer natin or makakuha tayo ng justice sa civil or criminal case man yan, no? Yung mga pagte-testify sa court ng mga forensic expert, so kino-consider yan as, or isa yan dun sa tinatawag nating forensic medicine. Okay? Then another one is yung forensic chemistry naman, no? Application daw ito ng chemical principles in the solution of problems that arise in connection, no? So ito naman yung application ng chemical principles sa pag-solve ng problema or sa pag-solve ng isang krimen. Okay? For example, sa isang crime scene, may dugo, no? Yung pagkuha ng dugo, yung pag-test ng dugo at malaman kung sino yung may-ari ng dugo na yan
is isa dyan sa forensic chemistry na tinatawag natin, no? So, punta na tayo sa nature of criminology naman. Okay? So, sinasabi na ang criminology, no? Or sinabi ko kanina na ang criminology is hindi pa siya science or hindi pa yan pure na science. Okay? Science or science, no? Kasi nga, sabi rito, ang criminology daw ay applied science pa lang. So, paanong naging applied science yan? So, sabi rito, sa pag-aaral daw kasi ng dahilan kung bakit nagkakaroon ng krimen, okay? So, nagagamit yung anthropology, psychology, sociology, and other natural sciences, no? Ina-apply yan. Then, pagdating naman sa crime detection, sabi ko nga kanina, yung pagkuha ng mga dugo, ganyan, chemistry, medicine, physics, mathematics, ballistics. So, yung ballistic, guys, kung hindi pa alam, ito yung pag-aaral sa firearms or firearms identification. Polygraphy, yung sa lie detection test. And question document examination naman is ito yung ginagawa para malaman kung pinalsify ba yung mga documents, kung pineke yung mga pirma or yung mga dokumento. Okay, so kaya tinatawag na applied science pa lang ang criminology kasi nag-a-apply tayo ng mga different sciences sa pag-aaral or para makatulong sa pag-aaral sa criminology. Then, tinatawag din natin na social science ang criminology. So, bakit daw? So, since yung crime, binanggit natin na social phenomenon based sa definition ni Sutherland, and since crime is a social creation or nagawa yan sa society natin and matagal nang nag-exist yan sa mga society natin, therefore, criminology is part of social science, no? So, yun daw yung dahilan, no? Dahil sa saan ba nangyayari ang krimen? Sa society. Saan ba galing yung mga gumagawa ng krimen? Sa society. Sino ba yung nagiging victim nung mga krimen na yan? 'Di ba? Sa society pa rin, no? So kaya tinawag daw na social science ang criminology. Okay? Then according to George Wicker, criminology cannot become a science, no? So yun nga yung sabi natin kanina. Sabi ni George Wicker, hindi pa daw science ang criminology. Then sabi ko nga din kanina, no, alam ni Edwin Sutherland na hindi pa daw talaga science ang criminology. Okay, so sino ba si Edwin Sutherland? Siya yung tinatawag na Dean of Modern Criminology. Pero ayun, no, hope that it would become a science. Pero naniniwala siya or umaasa siya na pagdating ng panahon, magiging science ang criminology. Bakit? Dahil daw yung causes ng crime ay halos pareho lang or halos galing din naman sa biological, environmental, or pwedeng combination ng biological at environmental, kaya gumagawa daw ng krimen ang isang tao. Okay? Then another one, criminology is dynamic. So sabi dito, criminology changes as social condition changes. So nagbabago ang criminology. So sabi ko nga, kaya nga may mga batas sa atin dito sa Pilipinas na before, krimen pa yan, pero ngayon hindi na. For example, yung vagrancy or yung bagansyang tinatawag before, no? Dati kasi kaya naging krimen yan para maiwasan yung pagtambay ng mga matatanda sa gabi, no? Or yung pagala-gala mga tao sa labas. Pero dahil ngayon na may mga pang night shift na sa trabaho, hindi na maiiwasan na may mga tao sa labas ng kalsada tuwing gabi. So, na decriminalize or hindi na krimen ang vagrancy. Okay? Then, ayun nga, sabi natin na nagkakaroon kasi ng advancement sa technology. So, before, walang cybercrime law. Pero ngayon, nagkaroon na ng cybercrime law kasi nga, may mga crime na or may mga masasamang gawain na
nagagawa through internet. So ano ang gagawin ng gobyerno natin para hindi na gumawa ng mga ganong gawain yung mga tao na yan? So magke-create sila ng law na kung saan gagawin nilang krimen yung mga ganong klaseng gawain. Okay? So kaya tinawag na dynamic, no? Kumbaga nakakasabay sa agos or nakakasabay sa panahon ang criminology. Then sinasabi rin natin na nationalistic ang criminology. So bakit? The study of crimes must be in relation to existing criminal law within a territory or country. So, yung pag-aaral daw ng krimen, dapat may relasyon yan dun sa batas na meron tayo ngayon. No? Kumbaga, ang criminology, makabayan kasi nire-respeto nito yung batas na meron tayo sa Pilipinas. This is so because the power to define and punish crime is enjoyed by the state. Kasi nga daw, sino ba ang nagpapunish ng crime? Sino ba ang nagde-define ng crime? Sino may kapangyarihan? Di ba ang government natin or ang state natin? So, kaya sinasabi na nationalistic ang criminology. Okay? Then, punta naman na tayo sa scope in the study of criminology. So, gaano nga ba kalawak ang pag-aaral ng criminology? So, una, sabi rito, inaaral dito yung origin, pinagmulan, at yung development ng criminal law. Saan nga ba nagmula ang criminal law at paano humantong ang criminal law sa ngayon? Kumbaga, before, ano ba yung mga criminal law natin, and ngayon, ano ba yung mga criminal law natin? Ano ba yung mga pinagdaanan nila para maging ganito ngayon ang criminal law natin dito sa Pilipinas? Then, sabi pa rito, study of the causes of crimes and developments of criminals. Paulit-ulit na tayo nung nakaraan na ang criminology, study of the causes of crime. Pinag-aaralan kung ano ba talaga yung dahilan bakit gumagawa ng krimen ang isang tao. Sabi natin, namamana. Sabi natin dahil sa kahirapan, or sabi natin dahil sa influence or sa environment. Pero until now, hindi pa alam kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit gumagawa ng krimen ang mga tao, kasi paiba-iba talaga ang dahilan kung bakit gumagawa ng krimen ang mga tao. Then also, yung development ng criminals, inaaral din dito, no? Before, sabi natin may death penalty, ganyan. Pero ngayon, reformation and rehabilitation na, wala ng death penalty. Kasi based sa pag-aaral, hindi naman daw naging effective as deterrence, no? Or deterrent ang death penalty sa mga krimen. Kumbaga, hindi naman nabawasan ng death penalty talaga yung crime volume sa Pilipinas. So, kaya hindi daw effective. Kaya tinanggal na lang. Okay? Then, meron pa, ito pa iba, study of other sciences that examine criminal behavior using scientific methods. So, inaaral din dito yung mga iba't ibang sciences na nakakapag-examine sa criminal behavior ng isang tao gamit daw yung mga scientific method. Okay? So, first, criminal demography. So, sabi rito, ito daw yung pag-aaral ng relationship between criminality and population. So, may kinalaman ba ang population at ang criminality, or may kaugnayan ba sila? So, di ba kapag sinabi nating demography, nandyan yung age, tapos location or yung lugar kung saan sila nakatira, gender, ano pa ba, educational attainment, mga ganon, no? So, may kinalaman nga ba ang age sa pag-commit ng crime ng isang tao? Tapos, may mga study na bakit yung mga 18 to 30 years old, for example, sila yung na-engage sa mga physical or sa mga violent crimes. Kasi kung iisipin natin, kasi yan yung panahon na prime ng isang tao, or yan yung panahon na kalakasan pa ng katawan ng tao. Kaya, talagang prone sila sa violent crimes, no? Malakas pa yung pangangatawan nila sa panahon na yan. Okay? And bakit mas maraming lalaki ang nagiging criminal daw kaysa sa mga babae, no? Pwede rin nating i-relate yan dyan sa criminal demography.
Then sa criminal epidemiology naman, no, ito naman yung pag-aaral ng relationship ng environment natin at criminality. No? Ano ba talaga ang kinalaman ng environment sa kriminalidad? So, syempre kapag hindi maganda ang community hindi maganda ang environment ng isang bata habang lumalaki, maa-adapt niya yung mga gawain na hindi maganda. Bakit? Kasi sabi natin na ang bata, kung ano ang nakikita niyan, akalain nila na tama, kaya ginagaya nila. So, kaya napakalaking factor talaga ang environment pagdating sa kriminalidad. And at the same time, sa mga mabababang dun sa mga hindi magandang environment, o for example sa mga crowded area, bakit mas maraming krimen na nangyayari doon? Kasi yung safety or yung security hindi ganun kaganda, unlike dun sa mga subdivisions na may mga sariling security, 'di ba? So mas madalang yung pagkakaroon ng krimen sa mga lugar na yon. Okay? Then next naman natin yung criminal ecology na tinatawag. So ito naman daw yung pag-aaral ng kriminalidad at yung relation ng spatial distribution in a community. So ang tinutukoy kasi dito guys, no, sa community, 'di ba? Andyan yung community itself, yung mismong community. Nandyan yung family. Then nandyan yung individual or yung mga tao mismo. So etong tatlo daw na to is may kinalaman sa pag-commit ng crime ng isang tao. For example, yung individual, may problema siya, no? So may sarili siyang problema, may galit or what, 'di ba? Maaring makakommit siya ng crime. Okay? Then for example naman sa family, broken family, no? Tapos dahil sa family nung isang binatilyo, broken family siya, naligaw ng landas, then nakakommit ng crime. Then sa community naman, may kinalaman din daw ang community, lalo na kung ang community na kinabibilangan mo ay yung dun sa mahirap. So kaya ka nakakakommit ng crime dahil dahil sa kahirapan or yung sa poverty, 'di ba? So yun guys, yung criminal ecology. Then next naman natin yung criminal physical anthropology. So dito naman, it is the study of criminality in relation to physical constitution of men. So nabanggit na natin yan kanina, no? May kinalaman dyan yung atavistic stigmata ni Teka, nakalimutan ko na. Yung binanggit ko kanina, no? Ni Lombroso yata. Tama, ni Lombroso, no? Yung atavistic stigmata. Okay? Na kung saan kapag may deformities or may mga problema sa mukha, sa katawan, mas may tendency or prone silang maging kriminal. Okay? Then sa criminal psychology naman, no, pag-aaral ng human behavior, kung may relasyon ba or dahil may kapag may problema ka ba sa human behavior mo, maaari ka bang maging kriminal. Okay? Then sa criminal psychiatry naman, no, pag-aaral naman daw sa human mind, no, sa utak ng isang tao, kung may kinalaman ito sa pagiging kriminal ng isang tao. For example, 'di ba, sinasabi na yung mga matatalino, no, mataas yung IQ nila. Bakit sila nagiging psychotic? Kasi sa sobrang taas ng IQ nila, yung emotional quotient naman nila ay mababa. Kaya kumbaga sa emotion, hindi na sila gaanong nakakaramdam. Kasi nga sa sobrang talino nila, yun na lang yung iniisip nila. And anong nangyayari? Nagiging psychotic sila. Okay? Then next is victimology, no? 'Di ba sabi natin sa definition ng Republic Act 11131 sa criminology kanina, nadagdag yung study of victim. So eto 'yon, no, yung victimology. Inaaral kung ano nga ba ang role ng victim sa
mag-commit ng isang crime, no? So hindi naman tayo sa nagvi-victim blaming, lalong-lalo na dun sa mga rape cases, no? Hindi naman natin sa sinisisi na dahil sa pagsusuot ng lantaran, ganyan, no? Kaya sila nagiging victim ng crime. Pero kung sa ibang crime, maaring may dahilan talaga. Pero sa rape kasi, sensitive yan. So, hindi natin may example yung rape. Kapag, for example, nanakawan ka, bakit ka nanakawan? Kasi, yung iPhone 14 na ba? iPhone 14 Pro Max mo, 1TB fully paid, no? Naglalakad ka sa labas, tapos dinidisplay mo yan. Nakita nung snatcher. So, ayun, hinablot, tinakbo, di ba? So, nanakawan ka na. So, ano role mo dapat? Alam mo dapat yung role mo, or alam mo dapat yung mga dapat mong iwasan para hindi ka maging victim ng mga ganon, di ba? Pwede naman kasing maiwasan kung hindi mo sana niyabang or hindi mo hinayaan na gumagamit ka ng phone habang naglalakad, di ka sana madudukutan, di ba? Or may snatchan. Okay? Then next, study of the various measures and methods accepted by society in cases of violation of criminal law. So, first, detection of crimes. Okay, so paano nga ba na-detect or paano nga ba nalalaman ng mga kapulisan natin kung may nangyayaring krimen? So, karamihan dyan, guys, or halos, kung di ako nagkakamali, 85 to 90%, kaya nalalaman ng mga pulis natin na may krimen na naganap dahil sa tawag ng community. So, kaya napaka-importante ng cooperation ng community pagdating sa mga nangyayaring krimen. Okay? So, kaya nga layunin din ng kapulisan natin na maging maganda ang imahe nila sa mga tao para yung mga tao makikipagtulungan sa kanila, no? So, kaya normal na nakikita natin sa mga palabas or sa mga news na nalilate ang mga pulis, no? Ganun naman talaga kasi hindi naman nila nalaman yung krimen ahead of time. Medyo impossible kasi yon, di ba? Maliban na lang kung sa pagpapatrol nila na matyagan nila na itong tao na to kahina-hinala, di ba? Tapos ayun, gagawa ng krimen, nahuli sa akto. Pero kung hindi naman nila natsyempohan or wala sila that time, dahil hindi naman stationary lang ang pagpapatrol ng mga kapulisan natin, malalaman lang nila na may nangyaring krimen kapag may nag-report sa kanila. Okay? Then, pangalawa, arrest or apprehension of criminal. So, napag-aralan na natin to mali pala, no? First year pa pala kayo, no? So, ayun, ang arrest naman, ito yung pag-aresto ng isang tao. Arrest or apprehension, yung paghuli ng isang criminal. Okay? So, may dalawang pamamaraan tayo, no? Arrest with warrant and warrantless arrest. Or yung pag-aresto na may dala kang warrant of arrest, or yung pag-aresto ng wala kang warrant of arrest. Okay? So, saka na natin i-elaborate yung pinagkaiba nung dalawa na yon, no? Then, next is prosecution of suspected law violators, no? Paano ba napo-prosecute yung mga suspected law violators? So, kinakailangan makakalap ng evidence and witnesses. Okay? Then, next is conviction of criminals in judicial proceedings. So, after makakalap ng mga enough evidences and witnesses, ayan, maaaring maghantong na yan sa conviction of criminals sa trial. Okay? Then, after nun, ayan na, imprisonment, yung pagkakakulong sa bilangguan, sa jail or sa prison. And pagdating dun sa loob is nire-rehabilitate yung tao or binabago yung pag-uugali ng criminal sa loob. Okay? Then another, yung pagpapatupad ng laws, decrees, rules, and regulation. And also yung pag-administer ng police and other law enforcement agencies. And yung pag-maintain ng mga recreational facilities and iba't ibang services para hindi na
lumaganap pa or hindi magpatuloy ang isang tao sa paggawa ng krimen. Okay? So, sabi dito, ang pinaka-purpose daw ng criminology is makontrol yung krimen or hindi na dumami pa ang krimen, di ba? Ayan nga yung through prevention, rehabilitation, deterrence. Okay? So, kapag sinabing deterrence, guys, no, may dalawang klase yan. Isang specific at isang general deterrence. Pag sinabi kasing deterrence, ito yung hindi nagagawa ng krimen ang isang tao dahil sa punishment na naghihintay dun sa krimen na yun. Sa specific deterrence tayo, no? Pag specific deterrence, for example, ikaw nakagawa ka ng krimen, tapos nakulong ka, naranasan mo yung mga bagay sa loob ng bilangguan. So, hindi ka na magko-commit pa ng crime pagkalaya mo kasi nga ayaw mo nang maulit pa yung krimen na or yung parusa na naranasan mo dun sa loob. Ayaw mo na malayo ka ulit sa pamilya mo, ayaw mo na parang hindi pagkain ng tao yung kakainin mo. Then, sa general deterrence naman, for example, may kaibigan ka o kaya naman may napanood ka sa TV na dahil gumawa ng krimen, ito yung sinapit niya. So, general deterrence, kapag ka ikaw, natakot ka na gumawa ng krimen dahil sa experience ng ibang tao sa punishment na binibigay sa pag-commit ng crime na yon. Okay? So, yun yon. Then, next, to ensure that the criminal justice system reflects the people's high aspiration as a society of justice for all. So, isa sa mga layunin ng criminology, ayan, no, magkaroon dapat ng justice para sa lahat. Hindi yung ang hustisya para lang sa mayaman, di ba? Then, sabi pa rito, punta naman na tayo dun sa, ito yung Republic Act 11131, no, or yung Philippine Criminology Profession Act of 2018. Okay? So, sabi rito, in its statement of policy, also recognizes the importance of criminology, no? Yung importance ng criminology profession sa national security, sa public safety, sa peace and order, and sa nation building and development, which impelled the state to regulate its practice, no? So, yun yung mga dahilan kung bakit naisipan ng gobyerno na i-regulate ang criminology profession at mas palawakin ang criminology profession. Kaya nga kung papansinin ninyo, napaka-in-demand ngayon ng BS Criminology program, no? Kaya nga ang first year ngayon ay may 7 section. Second year, 6. Third year, 4. Yung fourth year natin, 2 kasi baka dahil nung time na yon hindi pa ganon, no, na i-introduce ang criminology nung time na yon. Okay? Then, next topic natin ay criminal justice. Okay? So, iba ang criminal justice, iba ang criminology, no? Kapag sinabi natin criminal justice, ito daw yung system na kung saan kinakailangan maibigay ang hustisya, no? Para dun sa mga victim and also bigyan din ng hustisya yung mga gumawa ng krimen. Baka mamaya naman merong, kumbaga ang hustisya, 'di ba, para sa lahat. Baka mamaya kasi may nakasuhan, then hindi naman talaga siya yung gumawa ng krimen. Pero dahil kulang sa pera, ganyan, nakulong na sila, 'di ba? So kaya ang justice para pa rin yan sa lahat. Okay? Then pangalawa, in a strict sense, ang criminal justice system ay isang system ng law enforcement, pagpapatupad ng batas, adjudication, no, yung pagpaparusa, correction yung pagtatama ng ugali ng isang tao, then pag-aresto ng criminal, pag-prosecute, then pag-control ng mga nakasuhan. Okay, so yun yung criminal justice daw. And may dagdag pa tayo. Criminal justice is one of several system. Isa yan sa mga maraming sistema na meron tayo sa Pilipinas, no? So, nandyan yung political system natin,
education system, which is babaguhin dahil dun sa K to 10 matatag ba yun kung di ako nagkakamali. Then economic system natin, technological system, health care system na kung saan ito yung medyo kailangan talaga na ma-improve, and other system. Okay? So it is part of the social system consisting of a group of agencies responsible for administering justice and the people in these agencies who make decisions. The decisions they make, factors that influence their decisions, and the effect of their decisions. So kapag sinabi nating criminal justice, no, tumutukoy yan dun sa group ng agencies na kung saan sila yung responsible sa pagbibigay ng justice. So nandyan nga yung court natin, no, na si judge ang nagbibigay ng decision based dun sa mga evidences and witnesses na pinapalad or pinapakita ng prosecution. Okay? Then, unlike criminology, no, hindi tulad daw ng criminology na ine-explain yung etiology, extent, nature ng crime, and yung concern na kung saan ma-identify natin yung nature, extent, and cause of crime. Si criminal justice, tumutukoy siya sa agencies na nagko-control ng or nag-handle ng criminal offenders. Okay? It also deals with describing, analyzing, and explaining the behavior ng mga agencies na yon, no? Kung paano sila makakapagbigay ng effective na pamamaraan para mapigilan ng paglaganap ng krimen. Okay? So, next natin, ayan, chapter 2, Evolution of Criminology. Siguro gagawan ko na lang ng another recording, no? Yung chapter 2 para hindi naman sobrang haba. Okay guys, so wait lang, no?